Okay, let's solve this. The same problem naman using area moment method. So sa area moment, ayun, may two theorems tayo. Theorem 1, the change in the slope between tangents drawn to the elastic curve. So say ito yung ano mo, ito yung elastic curve mo, this one. The two tangents drawn to the elastic curve at any 2 points A and B, ano, A and B. Draw ka ng tangent from A, draw ka ng tangent from B, ayan, is equal to the product of 1 over EI multiplied by the area ng moment diagram between these 2 points. So, take note, change in slope yon. Yun yung madadagdag sa slope, additional slope. Hindi siya yung slope talaga na, ano, na yung naka with respect to x-axis. Ganyan. So, take note, from nag-change ng slope from A to B. So, ito yung slope kasi ni A, 'di ba? Which is horizontal line. Ayan, ito talaga yung slope ni A. Pero since anong kinukuha natin diyan ay change in slope or ang nakukuha natin diyan ay change in slope. So with respect 'yon sa B. Ayan o. And then, regarding sa sign, positive ang change in slope kapag theta EB is counterclockwise. Parang ano lang, yung pang-coordinate geometry lang, analytic geometry. Na positive, diba? Positive kapag paganyan yung angle mo. O, ganun din sa slope. O, negative naman kapag pabila, pag clockwise. Ganun lang. Next, theorem 2. The deviation of any point B relative to the tangent. Deviation of any point B. Ito yung points A and B. Relative daw to the tangent drawn at elastic curve of another point A. Ito yung tangent sa A. Tapos ito yung deviation niya. Yung distance from the point sa curve papunta sa tangent line in a vertical. Vertical yung pag-measure natin nun. So, ayun. In a direction perpendicular to the original position of the beam. Original position kasi syempre horizontal yung beam, di ba? O, ganyan. Ganun lang yan. Is equal to the product of 1 over EI multiplied by the moment of area naman. Area about B. Okay, so basically kung saan mo kinukunan yung point, doon ka rin yun yung gagamitin mong um, tawag dito, point kung saan ka magmo-moment. Okay, that moment diagram between points A and B. So, okay na tayo doon. Ito pala, yung sign naman, positive deviation kapag B ay nasa taas ng tangent line. Parang ano lang din, parang yung sa coordinate geometry lang din, 'di ba? Kung nasa taas yung point sa x-axis, positive. Kung nasa baba, negative. Ganun lang. Pag nasa baba, ayun nasa baba siya ng tangent line, negative naman yun. Ganun lang. Okay, so let's solve this. Una, first step, gagawin muna natin yan ng ano, moment diagram by parts. Gawin natin yung moment diagram by parts. Duplicate ko lang to. There we go. And then, eto. Okay na yun, ganyan. Hindi naman siguro masyado malaki. Gagawin ko yung moment diagram by parts pero i-modify ko muna yan. Babaguhin ko yan in a way na malipat ko yung tawag ito? Yung may load dito sa may fixed. Anong gagawin ko dyan? Bubuuhin ko muna yan. Okay, bubuuhin ko muna yan. Gagawin kong rectangle. Buong rectangle. Buong rectangle. Liit. Imagine naman siguro, no? Ayan, no? Bubuin ko yung rectangle. Ayan, no? Tindigan. Hmm. Bubuhin natin. Tapos, babawas lang din natin. Oops. Duplicate ko na nga lang.
Ayan na. More. Ayan. So, para mabalik ko, ito lang yung matitira. O, i-oppose ko siya ng paganito. Pero, sa baba ko na siya ilalagay. Sa baba ko na siya ilalagay pa ganito. O, ganun. Pares lang yan sila. O, ito, ino-oppose ko siya. Kakancel lang din yan. Yung mataas dito. O, magkakancelan lang yan. O, mas okay to. Mas okay to kapag ginawa mo sa... tuloy natin. Ano ba? Kinakancel niya to. Kaya pa ba? Ayan. So, ganda yung ginawa natin. Kinancel to para ito na yung magiging load natin. May uniformly distributed load tayo na still 21. And yung triangular load na, nandito na yung ano niya. 'Di ba? Mas madali yun. Para pag mag-fixity tayo, di na natin kailangan kunin yung reactions na to. 'Di ba? Ayun yung maganda. So, ano mangyayari sa moment by parts niyan? This one will be downward. So, ayan. From 0 degree, magiging first degree na yan. So, kung susulat natin yan dito, ano yun? From 0, no? Tabi nito. Horizontal, ano lang naman yan. Ayan. So, dito tayo mag-fixity, di ba? Ano pala, ang magiging shear nito ay magiging, di ba, 0 degree to. Ang shear magiging first degree. Sa moment, magiging second degree pala. So, ayan lang. Dito tayo magkakatuloy. Inulang. Kaya pa ba ma-edit to? Babaan ko lang. Okay, one more time. Mhm. Mm, yun. Okay na yun. That will be, kung 0 degree to, first ang shear, second degree ang moment. Tapos, ito naman, yung red naman, ay magiging from first degree, magiging second degree, magiging third degree. So, from 0, paakit naman siya. Positive na yun eh. Paangat eh. Pag ganito naman yan. Ayos ba ito? Pangit kasi hindi ko magawa yung ano eh. Yan, okay na yan. So, that will be third degree. Third degree. Ayan na. So, para makuha yung change in slope, ano ulit yun? Lipat ko na nga to. Lagay ko na lang to sa gilid. Sa Gedli. Ay, tanggal din yung isa. Paano kung ito lang? Okay, kaya naman. Dito. Dito. Decided, no? So, ayan. Next step, hinahanap natin. Gamitin muna natin yung Theorem 1. For Theorem 1, this one, gagamitin natin yan. Theta AB, 1 over EI. Usad ko na lang to. Dito na lang. Okay, so dito tayo. Theta A relative to B. Actually, dapat may deviation yan eh. Theta A relative to B. Ayun yung kanina. So, pag mag-draw tayo ng ano pala na ito, nakalimutan. Yung deflection na ito. Siyempre, ayun o, dito, kinokontra niya pa yan. So, wala pang magiging deflection din dyan kasi fixed end nga yan. Ibahin ko kulay. Allow me to use green. So, sa fixed end, malapit sa fixed end, zero yung ano doon, zero yung slope doon, wala pa ring deflection doon. Fixed yan banda eh, so medyo ganyan.
Tapos saka siya magde-deviate. Ano naman, ang baba, ang liit naman na ito. Okay, so ulit. Saka yun magde-deflect. Cantilever naman yan eh. Ah, cantilever naman yan. So ayun. Ngayon yung magiging deflection niya. Tuloy ko nga. Ayan. So ito yung delta max. Yung delta max. Maximum deflection. Lagi yun sa free end ng cantilever beam. Oh, ayan. So 1 over EI, area AB. O yung area ng AB, ito yung AB oh. Yan lang yung slope para sa change in slope. Napahanap yun, di ba? Ito yung sa ano pala natin. Oh, nakalimutan ko lagyan yung sa ano. Sa... Kopyahin ko na lang. Kaya ba? Kopyahin ko na lang to. Ilagay ko to sa DIM. Wala pa lang, ano yun, wala pa lang nagawang deflection or elastic curve dun. Pag ganyan naman yun, delta max. Delta max din yan. Maximum deflection. Siyempre, andyan din yung maximum slope, di ba? Andito naman yung slope niyan. Ang slope niyan is, ito, or ganito. Tangent siya dyan sa curve na yan, pupunta dito. So, ito yung maximum slope niya. Laging with respect sa slope at A. Pero ang slope at A naman kasi is, ano eh, zero lang yun, di ba? So, ayun, kaya pag cantilever, hindi mahirap gamitin tong area moment. Okay, 1 over EI, area. Wait lang, ang init. Okay. 1 over EI, area ng AB. Paano mo makalculate yung area? Yan. So, dapat, okay, kung nakalimutan mo yung formula, lalahanin mo na area ng triangle ay 1/2 base times height. Base times height. Diba? Tapos, pag spandrel, tignan mo anong nangyari sa ano. Anong mangyayari sa pattern. 1/3 naman yan, no? Base times height. So, laging ano lang. In general, in degree, okay, kasi ito ay 1 degree. Diba? Ito, to the second degree curve. So, pag in general, n degree, 1 over n plus 1 lang yan. Kasi n plus 1, 1 plus 1, 2. Base times height. Ganun lang kapag spandrel. So, ang area nito ay 1/2 ng base niya ay 10. Ang height niya ay still, ano yun? Moment nga pala yan, no? Hindi ko pala nalagyan pa ng value. So, sige, lagyan natin. This one, yung third degree, this is due to this load. So, area lang yan. Tapos, moment mo. 1/2 times base niya ay 10. Ang height niya ay, sige nga, lagay ko nga dito. 1/2, base niya ay 10. Ang height niya ay, ayun, pare sila 21 din to. Di nalagay, no? Parehas yan sila, equal yan. Pinag-match mo yan eh. Di ba? Ayun, no? Ito, parehas yan sila. 1/2 base ay 10, ang height ay 21. 1/2 base 10, height 21. And a moment arm, with respect dito, ay syempre, ayun, 1/3 ng buong length. 1/3 ng 10. So, yan yun. Equal to what yan? Kumbaga, sige, okay na yan. Sa moment diagram lang naman kailangan nang ilagay yung centroid pala. So, 1/2, base ay 10, ang height ay 21, times 10 over 3. So, that 350. 350 kilonewton meter. So, that is ang moment. Oo, sunod. Ito ba? Oo, tama. And then, yung sunod ito. Yung uniformly distributed load. So, that will be 21 by 10 by kalahati lang ng 10. Kalahati lang ng 10. So, that will be
21. Divided by 100. Ano lang to? 50 times 21 lang pala ito na. So that's 1,050. Tapos pala nitong isa. Kilonewton meters. Oo nga naman. Mataas talaga siya kasi lahat yan may 21 eh. Yung isa, yung triangle, 21 lang yung sa vertex. Yung sa maximum. So, ayan. Meron na tayong moment diagram. So, para makuha natin yung area nun, 1/2 base niya ay 10. Ang height ay 1/2 base ay 10. Ang height ay 21. 1/2 base 10, height ay 21. And multiply natin sa... Ayun pala, may centroid pa pala yan. Okay, okay. Lipat ko lang muna. So, para sa centroids naman, ito yung para sa area eh. Para sa centroids naman, kapag triangle, with respect ka dito, okay, ang centroid niya ay 1/3. Diba? X bar nun ay 1/3 ng buong length. Sabihin natin, sige, buong length. 1/3 ng length. Kapag ano naman, spandrel na second degree, set will be magiging 1/4. Ano yung deduction natin doon? So, for any n degree na spandrel, ang x bar nun ay, tingnan mo anong nangyari, 1/3 length. So, 1 over n plus 2. Ayun, kasi di ba sa right, sa triangle, first degree yan. So, 1 plus 2 is 3. 1 plus 2, ano ba? 2 plus 2 is equal to 4. So, ayan. So, ito yung in general naman yan. 1 over n plus 2 times L. So, ayun yung centroid niyan, mga yan. So, sabihin natin nandito yung isa. Nasa ano? Sige, pakita ko nga yan. Galing. Ano bang maganda gamitin? Na color ng pen. Ito na lang. Diyan to ba yun? Okay. So, yung distance na to, oops, di straight line. Distance na to, ayun yun. Ayan. Ang distance na yon, okay na yun. Ayan. So that is third degree, 1 over 3 plus 2, that's 1/5 ng length. Right? So, 1/5 ng length, 1/5 ng 10. Ayun. Yung isa, pag quadratic lang, second degree, so 1/4 ng length. So, mas malapit yun dito. 1/5, 1/5 lang, malapit, layo nga eh. Mukhang di nga siya 1/5, no? Sige, ano nga natin, i-approximate natin. 1/5 siguro mga dito. Kasi 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Sa mga dito. So, dyan natin ilagay yung centroid. Lagyan natin ng dimension. So, that's 1/5 ng 10. Okay? Para sa 1/4, mas malapit yun kasi hatiin mo lang mas malaki yun kasi hatiin mo lang sa 4 yung span. 1, 2, 3, 4. Sa mga dito, pwede na siguro. Dyan. Yan naman yung 1/4 ng length. 1/4 ng 10. 1/4 ng length. Okay. Or 1/4 ng 10. Ilan yun? 10 divided by 2, 5. 4 divided by 2. 5 halves. 2.5. Makes sense. Ang 1/5 ng 10 ay 2. Ayun. Okay. So, ilagay na lang natin yung values, no? 10 divided by 5, that's 2 meters. Tapos, 10 divided by 4, that's 2.5. Kasi 10 divide mo by 2, 5 divide mo by 2 ulit, 2.5. So, ayun. Okay, so we already have these values na. So, we can now solve for... yung na. So, we can now... Lagay ko dito itong kodigo ko.
Ano naman yan eh. Gusto yung alalahanin yan. Siyempre dapat alam niyo yung sa kahit sa ano lang, triangle tsaka yung parabolic na spandrel, quadratic spandrel. Okay, so yan na, 1 over EI, area ng AB. Pero pang slope kasi yun, hinahanap ko na yung pang deviation yan eh, para yan dito, x bar b. Okay, so ang x bar b pala hinahanap, no? Sige, tingnan natin mamaya kung ano yung baliktad pala. So, edi ano mo lang, 10 minus ganyan mo lang, kasi ang haba pag inilagyan ko rito. Sige, solve na natin to. So, ang division ng b relative to a, baliktarin natin. Mean slope rather. Ang slope na b relative to a is yan, 1 over ei ng area sa AB. So, take note that ang slope ng A nga kasi ay 0 lang kasi near ano yun, no? Near fixed end yan. Or nasa fixed end talaga. 1 over EI ng area ng AB. Area lang na ito. Ito na yun. Nabura ko ba? 1/2 times base 10 times height 21. Area lang pala, no? Ng moment diagram lang yan. So, yun lang pala. 1/2. Wait nga. Saan ko nakuha yan? Dito. Okay, okay, okay. Ito pala yan. Okay, okay. So, hindi yan yan. Ang area nito ay pag cubic ulit. So, 1 over 3 plus 3 plus 1 base times height. 1/4. Ito na yung 1/4. Ang area nito ay it will be 1/4 ng base natin. Ang height ay ito. Ito na yung height gagamitin natin. 350. Ito na value nun. Tapos ito naman ay, ang area naman nun ay 1. That's 3 plus 1, di ba? Ay, degree plus 1, 2 plus 1. So that will be third. 1/3 ng base niya ay 10. Tapos ang height ay 1,050. So yan, 1,050. Tapos, simplify 0.25, 1/4 times 10 times 350, 875. Anong magiging unit niyan? Parang in-area mo yung ano eh. Tinan mo yung area, kilonewton meter, tapos may multiply ka meter, kilonewton meter squared. Ayan, area lang yan. Tapos, ito ay 1/3. Okay, so that will be 1/3 ng then by 1050. 3,500. Ang gaganda ng numbers ah. Hindi nagde-decimal. Kilonewton meter squared. So, ayun na. For EI, area na to, area AB. Buong area niyan, 875 plus 3,500. Oh, yan na yun. Yung slope niyan. Positive yung isa, negative yung isa. Okay? So, negative pala to. Ba't ko inad? Diba? Ito positive to eh. Positive area. Negative area. Nasa baba. Positive minus. Ayan. So that will be 875. Bawas mo yung 1,500. Ayan. 265. Pares sila. Pares lang sila dapat. Ano yun? Negative. Ano yun? Lumutan ko. 265. Ayan. Same sila, diba? So that will be negative 265. Negative 2,625. Ayan na yun. Ang unit natin dyan ay kilonewton meter squared. May unit ba yung nilagay ko kanina? Over EI kasi ano naman yung ano naman yung EI pa eh. Okay, so continuing, ito naman tayo sa division naman yung gagamitin natin. At ito na yung reason ba't kinuha natin yung
centroid nun. Pero yung other side pala yung kinocompute natin. So, which is just, madali kasi i-compute yung isang side eh. Pero ito talaga yung hinahanap natin. Ito yung nire-require sa atin. Yung papunta kay B, kasi yun yung hinahanap natin eh. So, ayan, yung length na yan. So, that will be L minus ano na lang, L minus 2. This one, L minus 2, that's 8 meters. And then naman, L minus 2.5, that is 7.5 meters. Tama? 8, 9, 10. So, yun yung kinoconsider natin. So, ito pala, yung deviation ng B relative to A. Sa figure, ito yon. Bumaba kasi sa B eh. Bumaba si B. Ayun o, bumaba. Relative to A. Ito yung slope ni A. Ito yung horizon. Ito yung horizontal line kay A. Yung tangent line kay A. So, yun din yung slope niya. Kaya sabi, 0 nga yung slope. So, sa B, yung delta max dyan, yan na rin yung deviation at B relative to A. So, pares lang yan sila. So, ayun, deviation at B relative to A. Deviation of B relative to A is just 1 over AI ng area BA. So, ganun lang din. Pero, isa-isayin natin yung area na yan. Yung unang area ay 875. Okay, positive yon. Lagyan ko nga ng ano. Mga positive negative to. Wait lang ah. Lagyan ko lang ng... ito. Yung 350, lagyan ko positive. Para di magkalito. Ito naman, lagyan ko negative 150. Then tayo, positive yan. Ito naman yung negative. And negative 3,500. Tapos, positive yan. Di ko na ata mo lagyan. Kaya pa pala. Sige, so positive 9, positive 875. Ayan. So 875, there's a moment arm yan ay, ayun, yung 8. Times mo lang sa 8. Oops, nag-rotate. Multiply natin sa 8. Tapos, syempre, negative na yan, i-minus na lang natin. I-minus natin sa 3,500. Moment arm naman nun ay 7.5. Ayan, ang bilis ng ano, di ba? Ang bilis ng na area moment method. And that will be, modify ko na lang to. 875 multiply ko by 8 minus 3,500 multiply ko by 7.5. Okay, 19 to 50. Same, di ba? Same, 19 to 50. Negative din, pare silang negative. Which makes sense. Say, pakita ko mamaya. So it will be negative 19 to 50 over EI. And that is, wait lang. Ako lang anak ko. Yung deviation at B relative to A, yan na rin yung maximum deflection. That is in kilonewton meter. So, since di ba ito ay kilonewton, ano na, meter squared. Area B. So, multiply mo pa ng area, kilonewton meter cube. Ayun. There we go. So, ang lalagay ko yan dito, ito yung slope at, pwede pa ba natin ilagay yan? Dami ng figure. So, dami ng nakasulat. So, ito yung deviation dyan. Ito yung slope at B relative to A. Or simply, slope at B na lang din yun. Parehas na yan sila. Slope at B relative to A or simply yung slope na rin yan at B since A naman ay, yung A naman ay, slope at A naman ay 0 lang. Slope at B na rin yan. Yun na rin yung maximum. Ayun, parehas sila. Ito naman yung deviation na yan, B relative to A. Yan, pakita ko naman . Okay, so, I guess that's it. Ito na yung shear and moment. Ayun. Parehas lang yan sila. Kung gagawin mo ito, mahirap ano to eh. Ano ka? Mag by parts ka rin, shear and moment. Kaya nag-shear and moment ka ng ano eh.
Nag-by parts ka na ng moment area, by parts mo na rin yung shear. Pero mas maganda niyan, ganito mo na lang yung shear and moment. So, yan sa shear aangat, tapos bababa. Sa moment bababa, tapos aangat. Okay? One more thing dito, dagdag ko lang. Sa shear and moment, para makuha mo yung shear, para di nakalilito, ganito na lang yan. Yan lang kasi yung value nung nauna. So, di ba ang load nito ay 0? So, ang slope dyan ay 0. Horizontal line. Tapos, tapos, yung dito banda, malaki, maximum, then negative, pababa kasi. So, may, no ka rin, may slope ka rin na pababa. That is negative. So, yun, connect mo na lang yan. Connect mo siya. Ganun. Dito naman sa moment, so we have positive na yan. Positive yan, di ba? Kasi nasa taas. Then dito banda, nag-zero na siya. So horizontal line ka na dito. Ayun. Dito positive, maximum. Ganyan, connect mo na lang. Di ba? Ganun lang kadali. Share and moment. Ayun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.